Okay, so papasok kami ngayon ng Startol, no? May experience din dyan ang mag-drive sa Startol. So, yep, sa kanan. Okay, so dito dyan sa Startol, hindi tayo pwedeng bumabad sa tinatawag na overtaking lane. Minimum speed ay 60, no? Maximum speed is 100, but siguro hanggang 80. Dito pa lang signal na ikaw yan. Sulyap sa kaliwa. Double check lagi kasi mabilis sa mga sasakyan dito. Mas safe dito mag-drive kayo sa National Highway. Basta the more na ikaw stay on your lane. Huwag kang basta-basta lilipat ng linya. Ilang cars nga po? Dito 4, 3 to 4. Bawal ka kasi mag-stay dyan sa kaliwa. Overtaking lane. Yan yung sinasabi ko na susulyapan mo, speed mo. Kasi minsan, hindi mo na mamalayan, nasa 130 ka na, mga gano'n. Pero 80 okay lang. Oo, okay, 80 lang, 100 hanggang 100. Actually, kapag nag-overtake ka, halimbawa, example na lang yung van na yun, i-overtakean mo siya, pwede kang mag-speed hanggang 110. Okay. Yan. Pagka balik mo sa original lane, yung balik ka ulit sa 100. Lang naman yan. Huwag kang gagaya sa iba na nababad. Sila baka hindi lang sila natsyempuhan. Mahirap kasi pag natsyempuhan ka, tulad niya may patrol ganyan. At ang nanguhuli dito, ang ticket ng nanguhuli dito, LTO. Oo, deputize sila ni LTO. Yan, yung mga nakatambay na ganyan, may mga camera yan. Sa ngayon, minsan hindi pa nila masyadong pinapansin yung nababad sa passing lane o sa overtaking lane. Kasi nga, hindi rin kasi minsan maayos ang kalsada ng outer lane. Pero yung overspeeding talaga, dyan sila talaga number 1 na nakafocus sa overspeeding. Tsaka syempre, bilang isang maingat na driver, speed awareness talaga, speed, importante yun. Nakita mo, 500 meters ang exit natin. Tapos rumble strip, slow down. Yan. So, yan. Babagalin mo lang sakyan. Approaching na tayo ng toll gate. Tama yun, pag sira mo yung boom nila, penalty 2,000. Pwede ka na mag-signal. Mas pagkaganyan ang paa, nakatambay lang kayo. Oo, bitaw-bitaw lang yan. Sulyap. Basta't pagtingin mo dyan, clear na yung kaliwa mo, iwanan mo na. Tingin ka na doon kung saan ka pupunta. Okay. Sulyap din syempre ang kanan mo. Bitaw-bitaw lang sa brake. Pag binitawan mo ang brake at ayaw gumalaw, dampi lang na konti. Pag dampi, balik agad sa brake. Okay, so kita mo kanina yung tatabi ka. Normal lang yun na medyo nag-aalangan ka pa. Pero ang technique dun dyan, sinusulyapan mo yung parating. Papasukin mo yung linya na yun kapag tingin mo ang pagitan ng sasakyan na parating ay 3 pa. Oo, so kumbaga, ang possibility na magbibigay sa'yo doon yung pangatlong sasakyan pa, pero itong una, hindi. Ang pagkuha naman nun, halimbawa, nakakuha na yung gulong mo na isa, pakiramdam pa rin. Pero pag halimbawa, nakuha mo na halos kalahati ng linya, iwanan mo na side mirror mo, focus ka na sa... Kasi yung namang parating, mag-a-adjust na yon. Driver kasi dito sa atin, hindi yung tipong, halimbawa, katulad mo na, kita mo, nakaganyan na. Di ba dapat pagbibigyan mo na yon? Sila hindi eh. So kaya talaga, kaya lakasan ang pakiramdam, ano?